mga mananampalataya. Bumuhos po dyan sa simbahan ng Quiapo dahil dito sa ilang inaantabayanan din na aktibidad. Ilang mga pamilya naman ang bumisita sa mga parke dyan sa lungsod ng Maynila. Alamin natin ang pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dennis, dagsa sa loob ng simbahan ng Quiapo ang mga mananampalatayang Katoliko sa unang araw ng bagong taon 2026. Kapansin-pansin ang patuloy na pagdating ng mga tao sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ngayong Huwebes yan. Kasabay ng paggunita sa unang araw ng taon, ang mga mananampalataya ay mas piniling manalangin at makiisa sa mga misyang ipinagdiriwang sa simbahan. Sa nagrap na misya na pinangunahan ni Reverend Father Ramon J. Diquinian, Rector and Parish Priest ng Quiapo Church, bahagi sa kanyang homilya ang patungkol sa bagong taon. Aniyay, bukod sa pagpapalit ng taon, nakikita rin ito sa buhay ng isa na siyang binigyan din ng pari na ay mahalaga. Narito ating pakinggan si Reverend Father Ramon J. Diquinian, ang Rector at Parish Priest ng Quiapo Church. Mga kapatid, we just started January 1 of 2026. Ilang oras pa lamang po ang nakararaan nang magpalit ang taon. Pero totoong buhay, maraming mga pagpapapalit o transition na nangyayari sa buhay natin. Transitions, after all, are not bad. Transitions, after all, are opportunities, times where we can grow, where we can bloom, where we can have more faith, be stronger, and be a change and a better person. Dagdag pa ng naturang pari, bagamat ang pagtatapos at pagsisimula ay madalas mahirap, dito aniyay magaling ang Diyos. Kung kaya't sa mga pagkakataon raw na sa oras na nararamdaman na ang pagkalito, pangamba at pag-aalala, mayroong Diyos na ipinakikita ang presensya niya sa mga panahong ito. Muli, ating pakinggan ang bahagi ng homilya ni Reverend Father Ramon J. Diquinian, ang Rector at Parish Priest ng Quiapo Church. Yung pagtatapos at pagsisimula, madalas mahirap ang karanasan natin. Pero alam po ninyo, doon magaling ang Panginoon. Ulitin ko, sa gitna ng pagtatapos at ng pagsisimula, kapag ang feeling natin tayo ay nakabitin, kapag pakiramdam natin parang tayong nakaangat, para tayong wala sa sarili, kapag tayo ay litong-lito, punong-puno ng pangamba, alalahanin, kapag naroon tayong wala tayong mahawakan, nasa transition tayo, may katatapos lamang at ito ang pressure na ikaw ay magsimula, doon magaling ang Panginoon. Doon niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Doon niya ipapakita ang kanyang katapatan. Doon lalong mas nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Hindi po ba? Ang mga deboto naman ay makikitang nakapila para sa pagkakataong pahalit sa Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Habang Bombo Dennis sa pag-ikot naman ng buong persa ng Bombo Radio Philippines, kapansin-pansin ang maluwag na mga kalsada buhat ng kakaunting sasakyan lamang. Ilang mga parke tulad ng Luneta Park at Malina Dolomite Beach ang sinadya pa rin bisitahin ng ilang mga pamilya. Sa naturang parke na Dolomite, pasulyap lamang may ito sa sabay ng pamamasyal ng iba at pamimili ng makakain sa mga tindahan. Nag-uulat ng live para sa Bombo Network News ito, si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.